106.7 Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo pa rin. Ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, Gandang Cara in the house, yo. How are you today? I hope you're having a good time. It's 1:36 with me, of course. Sana nakarelax ka na, nakakain ka na, nakainom ka na ng maraming water kasi that is a must na everyday daw tayo dapat umiinom ng maraming tubig para mapangalagaan ang ating katawan. At speaking of tubig, haluan mo na rin yan ng tsaa. O, diba? Healthy din dapat yung tsaa na gagamitin mo kasi meron tayong healthy na tsaa at walang iba yan kundi MX3T with pandan. Yes, ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen, hinaluan ng pandan para mas refreshing yung panlasa tsaka mabango yung pandan, diba? So isang sachet ng MX3T ay good for 1 liter of water, either hot or cold. Pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong family. At makakatulong ang tea para ma-detoxify o malinis ang katawan natin from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayun na nga. At dahil dyan, ito na nga, magkakasama na naman tayo. It's another day. It's another blessing day. At live na po tayo on Facebook. Kaya naman, hanapin mo lang sa Facebook ang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. Tapos kapag nakita mo na yan, ay syempre, anong dapat mong gawin? I-like at i-share. Wow! Ayan, perfect! I-like and share mo yan para masaya ang buhay nating lahat kasi mamaya pwede ka ring mag-comment sa magiging story natin for today. And of course, ikaw Pangga, kung gusto mo mag-send ng stories, pwedeng-pwede yan. Kasi malay mo one of these days, story mo na ang mapapakinggan natin dito. Okay? At dahil dyan, wag na nating patagalin ang lahat. Simulan na po natin ang ating story for this afternoon. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Sa buhay natin, kung sino yung una nating minahal, matimbang ang memories noon dahil siya ang first na nagpatibok ng ating puso. Kaya naman, kung minsan, kahit lumipas na ang maraming taon, it will always be special. Lalo na kapag sobra mong minahal ang first love mo. Pero paano nga kaya kung naka-move on ka na, may sarili ka ng buhay, tapos biglang bumalik ang first love mo? Bumalik, pero hindi para makapagbalikan sa'yo. Bumalik lang sa timeline ng buhay mo kung saan makikita mo lang siyang ikakasal na pala sa iba. Dahil yung mapapangasawa niya, ay kaibigan mo pa. Ito ang story ni Franco. First love niya si Marie. Hanggang sa nagkahiwalay sila at lumipas ang maraming taon, nagkaroon siya ng kaibigan, si Jake. At nung naging kaibigan niya si Jake, sinabi sa kanya ni Jake na meron na siyang fiancé. At nung pinakilala sa kanya, nagulat siya na si Marie pala ang mapapangasawa ng bago niyang kaibigang si Jake. Kaya naman parang bumalik lahat ng feelings niya para kay Marie. At inaamin daw niya na may nararamdaman pa rin siya. Kaso nga lang hindi na pwede kasi ikakasal na silang dalawa. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Cara, ako po si Franco, 30 years old.
Working na po ako ngayon. Lumaki po ako sa mapagmahal at responsableng mga magulang. Nag-iisa lang akong anak. Tahimik lang ako. Pero nang dumating sa buhay ko, si Jake, na kaibigan at classmate ko nung third year college ako, para akong nagkaroon ng kapatid. Hindi kasi siya yung gaya ng mga kaibigan ko ng college na pag birthday ko, doon lang sila present. Si Jake, kasi present lahat yan sa ganap namin sa bahay noon. Paano ba naman kasi sa bahay na siya madalas na natutulog at kumakain. Sobrang close niya sa mama ko. Na para bang siya na ang tunay na anak sa aming dalawa. Okay lang naman sa akin. Kasi pag may problema ako, siya yung nalalapitan at nahingan ko ng advice. Ngayon, pareho na kaming stable na trabaho. Pero wala pang girlfriend. Isang araw, sinabi niya sa akin, may ipapakilala siya. Akala ko girlfriend ang ipapakilala niya. Yun pala, ay fiancé na. Ang fiancé niya na si Marie. Si Marie na first love ko. Si Marie na unang babae na minahal ko noon ng todo. Dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin akong GF. Naging kami ni Marie nung high school hanggang first year college. Nag-break kami nang biglang kailangan nilang lumipat sa ibang lugar dahil sa trabaho ng papa niya. Hindi namin sinubukan ng LDR. Tanging ipinasa tadhana na lang namin ang pagmamahalan sa isa't isa. Since pareho naman kaming nasa college, nang makita ko siya ulit, ay alam ko na mayroon pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Nasiguro ko pa nga yun na bigla niya akong minessage isang gabi at sinabi niya na na-miss kita. Ang tagal kitang hinanap. Hanggang sa dumating sa punto na pareho kaming umamin na mahal pa rin namin ang isa't isa. DJ Cara, masaya ako para kay Jake dahil sa wakas, may makakasama na siya sa buhay at hindi na siya mangungulila sa pagmamahal na hindi niya nadama noon sa kanyang mga magulang. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin sa text ni Marie, nawala lahat yun. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil seryoso na din si Jake kay Marie. Ayoko naman po saktan si Jake at pilitin si Marie na mahalin niya si Jake. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. DJ Cara, ano po ba ang dapat kong gawin? Mahirap talaga kapag yung taong tinitibok ng puso mo ay ikakasal sa iba. Diba? So, ano nga ba ang dapat gawin kapag alam mo ikakasal na siya? Kaso ang mas malupit, ikakasal siya sa kaibigan mo. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Franco? Dapat bang ipaglaban niya kahit masasaktan yung kaibigan niya? O dapat niya nang i-let go ang feelings niya para kay Marie na muling nabuhay lang naman noong sila ay nagkita ulit, di ba? Sabi dito, hayaan mo na sila, baka sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa, maging masaya ka na lang sa kanila. Meron din pong nakalaan para sa'yo sa tamang panahon at sa tamang tao. Ayan. Sa tamang tao at tamang panahon, I believe that. Nangyayari yan, di ba? Ito pa, sabi dito, hi DJ Cara, mahirap po talaga kapag nilalabanan natin ang feelings natin. Kaso nga lang kung may matatapak ng ibang tao, wag na lang pong i-push. O sabi ni Mark. Sabi pa dito, Franco, kalimutan na at magiging asawa na ng kaibigan mo. At kung, ano to? At kung di mo kayang lumayo, iwasan mo na lang. Makakahanap ka rin, huwag kang mainip. Bata ka pa naman. Sabi naman ni Ate Marites. Bata ka pa naman daw, marami ka pang chance. Simple, layuan mo sila at huwag mong guluhin ang utak mo at ang buhay nilang dalawa. Si Ate din mapaglaro Sabi ni Ate Jonah, ay oo nga. Talagang si Marie, oo. Ito pa, sabi dito,
Hirap naman yan, tsaka masakit lalo na sa'yo kasi mahal mo pa si ex mo. Pabayaan mo na kasi happy na sila. May darating din para sa'yo. Sabi naman ni Veron, be happy for them. That's how true love works. Sabi ni Peters Ming. Just let him go, may tamang tao para sa'yo. Hindi naman sa ngayon, libangin mo na lang muna ang sarili mo. Sabi ni Renny L. Masakit pero tanggapin mo na hindi kayo talaga, hayaan mo na lang sila. Kasi kung talagang kaibigan mo yung guy, be happy for him. There is more for you. Halos lahat ng comment dito sinasabing hayaan mo na sila, diba? O ito pa hayaan mo na hindi kayo magkapalaran eh. Sabi naman ni Mami Rosie. Maging masaya ka na lang sa kanila. Sabi naman ni Ate Arlene. Maging masaya ka na lang daw, give up. Maging masaya ka sa kaibigan mo at sa ex mo. Sabi ni Lorena. Masakit man sa umpisa pero iba ang kaligayahan sa puso mo kung makikita mo yung taong mahal mo at yung kaibigan mo na nagmamahalan at masaya sa isa't isa. You'll find the right person for you if you don't dwell on the past. Sabi naman to ni Russell. Don't dwell on the past daw. So dun tayo sa present at sa future. Ramdam kita sender but let them go. Someday, somehow, you can find the right one. Sabi ni Lee yan. But anyways, alam nyo mga pangga, may mga ganitong pagkakataon sa buhay na pipiliin natin kung ipaglalaban ko ba itong taong to or i-give up ko na to. Kasi meron na siyang someone. May mga iba na tinatake yung risk na ilaban pa rin hanggat hindi pa kasal. Diba? May mga iba naman na nagwo-walk away in peace, in silence. Pero sa kaso mo, Franco, may involved kasi na kaibigan. Una, makakasira ka ng relasyon ng dalawa. At pangalawa, masisira mo din yung pagkakaibigan nyo ni Franco. So, dalawang klaseng relasyon ang masisira mo. Yung relasyon nila at yung friendship nyo ni Franco. So, don't get yourself involved. Marie, kahit first love mo siya, that's all in the past. Diba? Nakaraan na yun eh. Kung bumalik siya sa buhay mo ng single ka, single siya, walang problema. Kaso nung muli siya nagpakita sa buhay mo, ikakasal na siya. Pero alam mo kung ano yung mas bothering sa akin? Mas nababother ako hindi dun sa feelings mo at feelings ni Marisa, kay inyong dalawa. Mas nababother ako dun sa kaibigan mong si Jake na kawawa naman pala siya. Kasi hindi niya alam, tinetext ka ni Marie. Diba? Ikakasal na silang dalawa pero hindi pala sure si girl kay Jake. Yun yung mas nakaka-bother. Di ba dapat pag magpapakasal ka, walang anything na gagawin kang mali? Di ba dapat pag magpapakasal ka, papakasalan mo yung tao kasi alam mong siya na yung the one. Wala ka nang titingnang iba, wala ka nang lilinguning iba pa. Pero ikaw, at some point, nilingun ka ni Marie na walang kamalay-malay si Jake. But anyways, hindi na natin problema yon kung meant ba sila for each other or what. Nakaka-bother lang talaga dahil parang kawawa naman si Jake. Na wala siyang kamalay-malay, may feelings pa rin pala si Marie sa'yo. Diba? At ikaw may feelings ka rin naman kay Marie. Don't you think it's time para sabihin ng katotohanan kay Jake na naging past mo si Marie? Kasi kung malalaman niya yan in the future, tapos close-closean kayo, hindi ba mas masasaktan siya as a friend kung tinuturing mo siyang kaibigan na? Pero hindi ibig sabihin no, nasasabihin mo yung totoo kay Jake na naging ex mo si Marie in the past, guguluhin mo sila. Gusto mo lang maging honest. Honesty is still the best policy after all. Baka kailangan mong sabihin ng totoo and then back off. Kung may feelings ka pa kay Marie at makakasama yon sa kasal nilang dalawa, ikaw na ang gumawa ng paraan para lumayo. Kasi baka ikaw pa maging dahilan para masira ang utak ni Marie. Kahit sa isip nating lahat na ba't ganun si Marie? Papakasalan niya isang taong hindi naman pala siya sure. Kasi kung papakasalan mo ang isang taong hindi ka naman pala sure, magloloko at magloloko ka eh. At nangyayari na nga ngayon na hindi pa sila kinakasal, nakikipag-text sa'yo si Marie at nagsabi pa ng feelings na mahal ka pa rin niya. Paano si Jake in the future? But let them figure out the truth. Kumbaga ikaw, do your part as a person and as a friend. Gawin mo yun dapat na magsabi ka ng totoo,
lumayo ka para maintindihan niya kung bakit ka lalayo. Kasi ang awkward nga naman na magkakasama pa rin kayo. Lalo na kung sa kasal, ikaw mamaya, ikaw pa yung kuning best man, di mo masasabi. Tapos may feelings ka dun sa taong kinakasal, tapos si Marie nakatingin sa'yo habang naglalakad sa aisle. Hindi mo labang mangyari yun, ha? Magugulo mo lang yung moment nilang dalawa. So let them fix their thing. Kung talagang mahal nilang isa't isa, ituloy nila. Pero hayaan mo silang i-figure out kung pagmamahal ba talaga yung nararamdaman ni Marie para kay Jake. Kasi hati yung puso niya at hindi tama yun. Diba? Sana buong buo si Marie kapag pinakasalan niya si Jake. Kasi sa pagkakakwento mo mukhang si Jake buong buo yung puso niya para kay Marie. So mahirap sirain yun. And sometimes, masakit man yung mga bagay na dedesisyon na natin, pero kung yun ang makakabuti para sa sarili natin at para sa lahat, wala tayong choice kundi gawin yun. Para sa ikatatahimik ng lahat. Accept what is, let go of what was, and believe in what will be. Sincerely, Kara.